May makaarawan na lumilipas na parang isang ordinaryong araw lang. Sapat na ang simpleng salo-salo kasama ang nakaibigan. Ngunit may mga pagdiriwang na tila itinakda ng tadhana. Isang pagbabalik sa nakaraan na hindi mo inaasahan. Isang pagbubukas ng pinto patungo sa isang katotohanang matagal nang nakakubli sa dilim. Ang karawan kong ito ang simulang lahat. Ako si Marco, at ito ang kwentong karawan ko sa San Lazaro. Nagsimula ang lahat sa pananabik. Sa pagnanais kong muling maranasan ang init ng probinsya na laging ikinukwento sa akin ng aking yumaong ina, sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko napiling magdiwang, kasama ang dalawa kong matalik na kaibigan. Marco, sigurado ka na ba talaga diyan sa San Lazaro? Baka naman puro kuliglik lang ang maririnig natin doon at wala man lang signal, bungat ni Lina habang nakayos ng magamit niya sa bag. Siya ang tipong kaibigan na laging prangka at laging may halong pag-alala sa bawat desisyon ko. Hayaan mo na si Lina, Marco. Ang importante, masarap daw magluto ang Tio Ramon mo doon. Nariyan ang lechon, adobo, kaldereta. Iyan ang tunay na diwa ng kaarawan. Sabat naman ni Paolo, habang hinihimas ang malaki niyang tiyan na tila laging handa para sa anumang handaan. Tumawa na lang ako sa kanilang dalawa. Hindi lang pakain ang habol ko doon, Paolo. Gusto kong makita ulit yung lugar kung saan lumaki si nanay. Pakiramdam ko kasi, may isang bahagi ng pagkatao ko na naiwan doon, isang bahagi na kailangan kong balikan. Ngunit sa likod ng aking pananabik, isang anino ang biglang sumulpot sa gabing iyon. Isang maikling panaginip ang dumalaw sa akin, ngunit sapat na iyon para mag-iwan ng kilabot sa aking sistema. Sa panaginip ko, nasa isang madilim akong silid sa loob ng isang lumang bahay na kahoy. Sa isang sulok, nakatayo ang isang batang lalaki. Ang kanyang nga mata ay puno ngang lungkot at takot. Hindi ko maaninak ang kanyang mukha, pero naririnig ko ang kanyang bulong. Paulit-ulit na sinasabi, "Huwag kang babalik, pakiusap, huwag kang babalik sa San Lazaro." Nagising akong pinagpapawisan. Mabilis ang tibok ng aking puso. Agad ko iyong iwinaksi sa aking isipan. Guni-guni lang siguro iyon. Dalang ang pagod at sobrang pag-isip sa aming biyahe. Isang masamang panaginip lang. Kinabukasan, habang tinatahak namin ang daan papasok sa liblib na baryong San Lazaro, dala-dala ko ang ngiti at tuwa, habang sa isang sulok ng aking isipan, pilit kong ibinabaon ang alaala ng malungkot na mamatang bata sa aking panaginip. Hindi ko pa alam nun na ang babala na aking binalewala ay ang susi pala para makaligtas sa isang bangungot na matagal nang naghihintay sa aking pagbabalik. Sadyang kakaiba ang pakiramdam habang papalapit kami sa San Lazaro. Ang dating sementadong kalsada ay unti-unting naging baku-bakong daan na lupa at ang nga bahay na aming nadadaanan ay paunti-unti ring dumadalang. Napalitan ito ng naglalakihang mapuno na tila mahigantang nagbabantay sa makabilang gilid ng daan. Ang kanilang malalagong dahon ay halos hindi na pinapapasok ang sinangang araw. Kaya naman kahit tanghali pa lamang ay parang palubok na ang araw sa aming paligid. Nawala na ako ng signal. Reklamo ni Lina mula sa likod sabay tapik sa kanyang cellphone na wala ng silbi. "Paolo, sigurado ka bang gusto mo pa ng lechon? Baka tayo ang gawing lechon dito." Parang setting ng horror movie itong lugar ninyo, Marco. Sinubukan kong tumawa pero kahit ako ay nararamdaman na ang bigat sa hangin. "Huwag ka ngang ganyan, Lina." Siyempre, probinsya ito, malayo sa kabihasanan. Ganyan talaga. Saka, ang ganda kaya. Presko ang hangin. Ngunit sa totoo lang, kahit ang hangin ay parang may dalang kakaibang lamig, isang lamig na nanunuot hanggang sa buto. Basta ako, gutom na, sabi na lang ni Paolo, pero kahit sa boses niya ay maririnig mo na ang bahagyang kabe. "Marco, malayo pa ba?" Pakiramdam ko isang oras na tayong walang nakakasalubong na ibang sasakyan. Tama siya. Ang tanging naririnig na lang namin ay ang ugong ng makina ng aming sasakyan at ang kaluskos ng mga dahon sa gubat. Nang sa wakas ay narating namin ang arko na may nakasulat na maligayang pagdating sa baryo ng San Lazaro. Isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa amin. Walang mga batang naglalaro sa kalsada. Walang mga matatandang nakukwentuhan sa kanilang mga balkonahe. Ang lahat ng bahay ay tila sarado. Ang mga bintana ay nakapinit na parang mga matang ayaw tumingin. "Nasaan ang mga tao?" tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Baka natutulog lang siesta." Sabi ko, sinusubukang pagaanin ang loop nila at maging ang sarili ko.
Pero alam kong may mali. Isang buong baryo na natutulok sa gitna ng araw. Impossible. Huminto kami sa tapat nga ang pinakamalaking bahay sa baryo, ang bahay ng maninuno ko. Gawa ito sa matitigas at maitim na kahoy, 2 palapak, at napapaligiran ng malalaking bintanang gawa sa kapis. Mukha itong matibay, ngunit sa tagangang panahon, nabalot na itong aurang kalungkutan at hiwaga. May mga kakaibang ukit sa itaas ng malaking pinto nito, mga disenyong hindi ko mawari kung bulaklak ba o mga nakangangang bibig ng kung anong nilalang. Bago pa man kami makababang sa sakyan, bumukas ang pinto at isang malaking lalaki ang lumabas. Siya si Tio Ramon. Malapat ang kanyang balikat at matipuno ang pangangatawan. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mata. "Marco, apo! Sa wakas at nakarating kayo." Bati niya sa isang malakas at masayang boses na tila pilit. "Hali kayo. Pumasok kayo. Nahanda akong makakain para sa inyo." Sinalubong niya kami ng yakap. Ngunit nang yakapin niya ako, naramdaman ko ang kanyang titik na tila sinusuri ang bawat pulgada ng aking pagkatao. Sumunod sa kanya ang isang babae. Siya si Isabel. Naalala ko siya sa mga lumang litrato. Isang batang babae na lagi kong kalaro tuwing dinadala ako ni nanay dito noon. Ngayon, isa na siyang napakagandang dalaga. Ngunit ang dating sigla sa kanyang mata ay napalitan ng isang malamig at malayong tingin. "Marco," bati niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang mata. "Ikinagagalak kitang makitang muli." Ngumiti ako, pero hindi niya iyon sinuklian. Tumingin lang siya sa mga kaibigan ko. Isang mabilis na sulyap na tila hindi siya interesado. Naramdaman ko ang pagkadismaya. Hindi ito ang Isabel na nasa isip ko. May isa pang tao sa loob ng bahay. Isang batang lalaki na nakatayo sa likod ni Tio Ramon sa may dilim ng pasilyo. Payat siya at gusgusin. At ang kanyang mata ay nakatitik lang sa akin. Matang puno ng pamilyar na lungkot. "Siya ang bata sa aking panaginip." "Sino siya, Tio?" Tanong ko. Hindi maalis ang tingin sa bata. "Ah, iyan ba?" "Si Kiko iyan." Isang ulila na kinupkop ng Lola Elena niyo bago siya pumanaw. Huwak niyo na siyang pansinin. Medyo may pagkatahimik talaga iyan. Sabi ni Tio Ramon na parang walang anumang importansya ang bata. Ngunit para sa akin, ang pagkakatayo niya ron ay isang malaking babala. Hindi nagsalita si Kiko. Tumitik lang siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong mensahe mula sa aking panaginip. "Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa." Igi niya, kami ni Tio Ramon papasok sa kabahayan. Amoy luma at alikabok ang hangin sa loob at ang bawat hakbang namin sa sahig na kahoy ay lumilikha ng malakas na alingaw-ngaw sa katahimikan ng buong bahay. Nang isinara niya ang malaking pinto sa aming likuran, ang malakas na kalabok nito ay parang isang paghahatol. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pananabik ay naglaho. Napalitan itong isang nanlalamig na takot. Alam kong nakamali ako. Nakamali kaming lahat sa pagpunta sa San Lazaro. At habang tinitignan ko ang maaninong na sumasayaw sa masulok ng lumang bahay, alam kong huli na ang lahat para umatras. Inihati kami ni Tio Ramon sa aming masilit sa ikalawang palapag. Malinis ang mga kwarto at mayos ang pagkakalagay ng malumang kagamitan. Ngunit may kakaibang pakiramdam na tila matagal na itong hindi nagagamit. Malamig ang hangin sa loob at may amoy nga matagal nang nakasarang bintana at alikabok na hindi kayang alising ng simpleng paglilinis. "Magpahinga muna kayo. Mamayang gabi ay makahapunan tayo ng sabay-sabay," sabi ni Tio Ramon bago kami iwanan. Ngunit paano ako makakapagpahinga? Ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila humihila sa akin. Bumubulong ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Habang nag-ayos ng gamit sina Paolo at Lina sa kanilang silit, nakpasya akong maglakat-lakat. Hinawakan ko ang makinis at malamig na pasamanong ang bintana sa pasilyo at tumingin sa labas. Mula rito, tanaw ko ang buong baryo ng San Lazaro. Tahimik pa rin. Walang anumang pakbabago. Tila isang larawan na iginuhit pero nakalimutang lagyan ng buhay. Dinala ako ng aking mapa sa isang mahabang pasilyo na hindi pa namin napupuntahan. Dito, nakasabit sa dingding na yari sa naraang napakaraming malitrato. Karamihan ay mga larawan ng mga ninuno ko. Ang kanilang mamuka ay seryoso
Ang kanilang mga mata ay tila nakatitik sa akin mula sa nakaraan. Ngunit sa dulo ng pasilyo, isang serye ng mga litrato ang kumuha ng aking atensyon. Mas bago ang maito, at hindi na itim at puti. Malarawan itong isang batang lalaki. Isang batang lalaki na kamukhang kamukha ko. Nanlaki ang mamata ko at dahan-dahan akong lumapit. Ang bata sa litrato ay may parehong ngiti, parehong nga mata at napahawak ako sa aking mukha. Sa ilalim ng kanyang kaliwang mata, mayroon din siyang maliit na birthmark na hugis buwan. Katulad ng sa akin. Hindi ito pagkakataon lang. Ako ang batang ito. Ngunit ang mas nakakakilabot, wala akong maalala sa masandaling ito. Sa isang litrato, nakaupo siya sa isang duyan sa harding ng bahay na ito. Katabi ang isang mas bata at masayahing si Isabel. Sa isa pa, naglalaro siya ng putik malapit sa isang malaking puno ng mangga na natatanaw ko ngayon mula sa bintana. Paano nangyari ito? Ang maalaala ko nung bata ako ay malinaw. Naalala ko ang aming maliit na apartment sa Maynila. Ang aking nga kalaro sa kalye. Ang aking nga kaarawan na laging may kasamang spaghetti at hotdog. Walang puwang sa mga alaalang iyon para sa mahabang bakasyon sa San Lazaro. Para akong nanonood ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Pero ako ang bida. Marco, nandiyan ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Dumating sina Lina at Paolo at nakita nila akong nakatitik sa malitrato. Wow, sino yan? Kamukha mo ah, sabi ni Paolo. Parang pinakbiyak na bunga. Ako yan, Paolo. Pero ang problema, hindi ko matandaan. Sagot ko, ang boses ko ay nanginginig. Tingnan niyo, pati yung birthmark ko, mayroon din siya. Lumapit si Lina at sinuring maigi ang litrato, pagkatapos ay tumingin sa akin. Impossible. Baka naman dinala ka ni tita dito nung sobrang bata ka pa, kaya hindi mo na maalala. Hindi, Lina. Naalala ko lahat. At sigurado akong hindi kasama ang lugar na ito sa mga alaala ko, git ko. Grabe, Marco, may kakambal ka palang hindi mo sinasabi sa amin. Biro ni Paolo, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Baka siya pala yung totoong Marco, tapos ikaw yung impostor na ipinalit. Hindi ako natawa. Sa halip, isang matinding kilabot ang gumapang sa aking likuran. Paano kung tama siya? Paano kung hindi ako ang tunay na ako? Habang pinag-usapan namin iyon, hindi namin namalayan na sa kabilang dulo nga dilim na pasilyo, tahimik na nakatayo si Isabel. Nakatingin siya sa amin o mas tamang sabihin, sa akin. Walang emosyon ang kanyang mukha, para siyang isang estatwa, nagmamasid, naghihintay. Nang magtama ang aming mamata, hindi siya ngumiti o kumawi. Nanatili lang siyang nakatitig bago dahan-dahang tumalikot at naglakad palayo, nawawala sa dilim. Nakita niyo yon? Tanong ko sa kanila. Si Isabel. Nakatingin siya sa atin. Oo, napansin ko rin. Sagot ni Paolo sa mahinang boses, nawala na ang kanyang pagbibiro. Pre, iba yung titik niya sa'yo. Parang agila na nagbabantay sa kanyang biktima. Kinilabutan ako. Bumalik kami sa aming ngasilit. Ngunit ang imahingang nga litrato at ang malamig na titik ni Isabel ay hindi na maalis sa isip ko. Gabi na nang maisipan kong lumabas sa balkonahe para magpahangin. Ang hangin ay mas malamig pa kaysa kanina at ang tanging naririnig ko lang ay ang huning ang kuliglik at ang kakaibang tunok na nanggagaling sa kalaliman ng gubat. Hindi lahat ng ngiti ay toto. Isang maliit na boses ang bumulong mula sa aking tabi. Napatalon ako sa gulat. Si Kiko. Paano siya nakalapit nang hindi ko man lang namamalayan? Nakatayo siya sa tabi ko, nakatingin din sa madilim na gubat. Ang manino sa bahay na ito ay may mga mata. Patuloy niya, hindi tumitingin sa akin. Huwag kang lalabas kapag tuluyan nang nawala ang araw. At higit sa lahat, humarap siya sa akin at sa kanyang mamata ay nakita ko ang matinding takot at pakiusap. Huwag kang magtitiwala sa kanila, kahit sa mga mukhang pamilyar. Pakasabi niya nun, mabilis siyang tumalikot at pumasok sa loob ng bahay. Naglaho na parang isang multo. Naiwan akong mag-isa sa balkonahe. Ang aking puso ay kumakarera sa takot. Ang malitrato. Ang titing ni Isabel. Ang babala ni Kiko. Lahat sila ay piraso nga ang isang palaisipan na hindi ko maintindihan. Ngunit alam kong ang kalalabasan nito ay isang bagay na madilim at mapanganib.
Pumasok ako sa aking silid at nilok ang pinto. Tumingin ako sa salamin at hinawakan ang aking birthmark. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nagduda ako sa aking sariling pagkatao. Kung ang maalaala ko ay kasinungalingan, ano pa ang totoo? Hindi ako makatulog. Ang bawat anino sa aking silid ay tila nakakaroon ng sariling buhay. At ang bawat langit-ngit ng lumang kahoy ng bahay ay parang mayabag na papalapit. Pilit kong ipinipikit ang aking nga mata, ngunit ang nga imahe nga litrato, ang malamig na titik ni Isabel, at ang babala ni Kiko ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Kalagitnaan ng gabi nang una ko itong marinig. Isang mahinang kaluskos. Galing ito sa ilalim ng aking sahig, sa mismong kinahigaan ko. Noong una ay binalewala ko lang ito. Iniisip na baka dagalang o kung anong maliit na hayop na naghahanap ng makakain. Ngunit ang tunok ay hindi nawala. Sa halip, ito ay lumakas at nagbago. Naging parang tunog ito nga kukong kumakakal sa lupa, isang mainat at ritmikong paghukay. Kalos, kalos, kalos. Huminto ito saglit, tapos ay magsisimula ulit. Mas malakas, mas malapit. Bumangon ako mula sa aking pagkakahiga. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi ito tunok ng daga. Masyadong malakas, masyadong sinasadya. Naalala ko ang sinabi ni Kiko, huwag kang lalabas. Ngunit ang takot ay unti-unting napapalitan ng inis at ng isang desperadong pagnanais na malaman ang katotohanan. Pagod na akong matakot sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Pagod na akong maging dayuhan sa sarili kong nakaraan. Kailangan kong makita kung ano ito. Dahan-dahan akong bumaba sa kama. Kinuha ko ang isang mabigat na flashlight na nakapatong sa mesa, hindi lang para sa ilaw, kundi para na rin sa posibleng sandata. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Maingat kong binuksan ang pinto ng aking silid at sumilip sa pasilyo. Madilim at tahimik. Lumabas ako at marahang sinara ang pinto. Pagkatapos ay naglakad pababa ng hagdanan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga at ang malakas na kabog na aking dibdib. Nang marating ko ang pangunahing pinto, kinailangan ko pang gamitan ng puwersa para malis ang mabigat na trangka. Nang sa wakas ay bumukas ito, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. May dalang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Madilim sa labas. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Ang tunog ng pahukay ay mas malinaw na ngayon. Nanggagaling sa ilalim ng bahay. Sa may bandang likuran. Naglakat ako sa damuhan. Ang aking mapa ay basa dahil sa hamog. Dahan-dahan akong yumuko at sumilip sa ilalim ng bahay. Itinaas ang aking flashlight. Sa una ay wala akong makita kundi nga haligi na kahoy at makapal na sapot ng gagamba. Itinutok ko ang ilaw sa direksyon ng tunok at doon nakita ko sila. Dalawang nagbabagang tuldok ng liwanag. Dalawang pulang mata na nakatitik pabalik sa akin. Puno ang galit at pakasuklam. Isang malalim at mababang ungol ang narinig ko. Isang tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Bigla, ang nilalang ay lumabas mula sa dilim. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Isang baboy ramo, ngunit ang laki nito ay hindi kapanipaniwala. Mas malaki pa ito sa isang kalabaw. Ang kanyang katawan ay nababalot ng makapal at maitim na balahibo na tilam nga alambre. Ang kanyang nga pangil ay mahaba at naninilaw. At ang kanyang nga matang pula ay nakatutok sa akin na may talinong hindi para sa isang hayop. Hindi ito ordinaryong hayop. Mayroong isang masama at nag-isip na presensya sa likod ng mamatang iyon. Sumigaw ito, isang nakakabinging atungal na punong galit. At pagkatapos ay sumugot papalabas mula sa ilalim ng bahay. Diresto ito sa akin. Wala na akong oras para mag-isip. Tumalikot ako at tumakbo. Tumakbo ako ng buong bilis patungo sa kadiliman ng gubat. Rinig na rinig ko ang mabibigat na yabak nito sa aking likuran. Ang pakalagot ng mga sanga at ang malakas na pagsinghap nito na tila hininga ng demonyo. Ang aking baga ay nakapoy, ang aking nga binti ay nangangalay, ngunit hindi ako maaring huminto. Ang bawat sulok ng gubat ay makakamukas sa dilim, at ang masanga ay walang awang humahampas sa aking muka at braso. Lumingon ako saglit at nakita ko ang kanyang malaking anino. Hindi ito napapagod, hindi bumabagal. Mas lalo pa itong bumibilis. Sa aking pagmamadali, natisot ako sa isang nakausling ugat at bumaksak ako sa lupa. Sinubukan kong bumangon agad,
Ngunit huli na ang lahat. Ang dambuhalang baboy ramo ay nasa harapan ko na. Ang kanyang mabahong hininga ay tumatama sa aking muka. Itinaas nito ang kanyang ulo, handa nang ibaksak ang kanyang matutulis na pangil sa akin. Ipinikit ko na lang ang aking mamata. Naghihintay sa aking katapusan. Dito! Bilis! Isang sigaw ang bumasak sa gabi. Pakmulat kong aking mamata. Nakita ko ang isang maliit na anino na mabilis na tumatakbo. Si Kiko, hinila niya ang aking kamay. Ang kanyang maliit na palat ay may hindi inaasahang lakas. Bangon! Kuya Marco! Sundan mo ako! Tumayo ako at tumakbo. Hinahayaan ang sarili kong hilahing ng bata. Pumasok kami sa mas makitid na madaanan sa gubat, malugar na hindi ko akalaing mayroon pala. Ang halimaw sa likod namin ay patuloy sa pag-ungol at paggabo, ngunit tila nahirapan na itong sumunod sa aming dinadaanan. Sa wakas, lumabas kami sa isang maliit at pabilok na kapirasong lupa. Kakaiba ang lugar na ito. Ang hangin ay may amoy na matamis at ang paligid ay napapalibutan ng makakaibang halaman na may mapuputing dahon na tila nagbibigay ngang sarili nilang mahinang ilaw. Huminto kami ni Kiko at lumingon. Ang dambuhalang baboy ramo ay biglang tumigil sa mismong hangganan ng aming kinaroroonan. Tila may isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanya. Kinaskas nito ang lupa gamit ang kanyang ngapa. Umuungol sa matinding galit at pagkabigo. Itinutok nito ang kanyang ngapulang mata sa amin, puno ngang purong pagkamuhi, bago ito tumalikot at naglaho pabalik sa kadiliman ng gubat na nag-iwan ng nakakabinging katahimikan. Bumaksak ako sa damuhan. Nanginginig ang buong katawan. Hinahabol ang aking hininga. Ano? Ano yon? Tanong ko kay Kiko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig. Nanginginig din siya, ngunit ang kanyang nga mata ay puno isang mabigat na kaalaman na hindi nababagay sa kanyang edad. Tumingin siya sa akin, ang kanyang nga mata ay seryoso at malungkot. Hindi iyon ordinaryong baboy ramo, Kuya Marco, bulong niya. Isa siyang harimondon, isang makapangyarihan at sinaunang uri ngang aswang. At ikaw ang dahilan kung bakit siya naririto. Ikaw ang kailangan niya. Bumalik kami sa bahay na parang mabasang sisiw. Dala-dala ang takot na mahirap ipaliwanag. Ang damit ko ay may mapunit, ang aking balat ay punong galos at putik, at ang aking mukha ay tiyak na kasing putlang buwan na paminsan-minsang sumisilip sa mga ulap. Hindi ko na inalintana ang pag-ingat. Ang tanging nasa isip ko ay ang ilayo ang aking nga kaibigan sa lugar na ito. Pabalang kong binuksan ang pinto ng kanilang silid. Hindi alintana ang malakas na kalabok na nilikha nito. Paolo! Lina! Gumising kayo! Sigaw ko. Kasabay nga malakas na paguyok sa kanilang nga balikat. Nagising silang pareho. Gulat at inaantok pa. Marco, anong problema? Anong oras na ba? Tanong ni Paolo habang kinukusot ang kanyang nga mata. Diyos ko Marco, anong nangyari sa iyo? Gulat na sabi ni Lina nang makita niya ang aking itsura sa dilim na bahagyang nailawan ng buwan mula sa bintana. Bakit ganyan ang suot mo? Saan ka galing? Wala ng oras para magpaliwanag. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa takot at pagmamadali. Kailangan na nating umalis dito. Ngayon na, mag-impake na kayo. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang pag-aalala ay napalitan ng pakalito. Umalis? Marco, hating gabi na. Ano bang pinasasabi mo? Tanong ni Lina. Habang bumabangon mula sa kama, dun ko na ibinuhos ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol sa tunok sa ilalim ng bahay, ang dambuhalang baboy ramo na may mamatang pula, ang walang habas na paghabol nito sa akin sa gubat, at kung paano ako tinulungan ni Kiko. Hindi iyon ordinaryong hayop. Naiintindihan niyo ba? Isa iyong aswang. Harimondon ang tawag ni Kiko. Kailangan nating makaalis dito bago pa ito bumalik. Natigilan sila. Tinitigan nila ako na parang hindi nila ako kilala. Pre, huminahon ka nga muna, sabi ni Paolo. Dahan-dahang lumalapit sa akin. Baka nananaginip ka lang. Imposibleng may ganyang kalaking baboy. At aswang, seryoso ka ba? Baka napagod ka lang sa biyahe. Hindi ako nananaginip. Giyit ko. Ang aking boses ay tumataas na. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Tingnan niyo ako. Sa tingin niyo ba makakaganito ako dahil sa isang panaginip lang?
Marco, makinig ka. Malumanay na sabi ni Lina na tila kinakausap ang isang batang natatakot. Posibleng malaki lang talaga yung baboy ramo. At sa takot mo, kung ano-ano na ang naisip mo. Normal lang yan. Pero yung aswang, ibang usapan na yan. Masyado ka nang nadadala sa makwentong bayan. Ang kanilang pakalilangan ay parang mapada na biglang itinayo sa pagitan namin. Hindi sila naniniwala. Ang kanilang nga mukha ay puno ng awa, hindi ang paniniwala. Dahil sa ingay, bumukas ang pinto at pumasok si Tio Ramon. Kasunod si Isabel na nakatayo sa may pintuan. Anong kaguluhan ito? Bakit kayo nagsisigawan? Tanong ni Tio Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang kanyang presensya ay lalong nagpatingkat sa aking pagiging histerikal. Ikinuwento ko ulit ang lahat. Umaasang sa pagkakataong ito ay may maniniwala na sa akin. Nakikinig si Tio Ramon. Ang kanyang muha ay nagpapakitang malalim na pag-alala. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya at tinapik ako sa balikat. Iho, huminahon ka, sabi niya. Marami talagang malalaking baboy ramo sa gubat na ito. Mailap sila, pero minsan kapak nagulat o nagambala. Nang habol talaga. Lalo na kayong matagamay nila na hindi sanay sa gubat, madaling matakot at mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay ligtas ka. Walang aswang dito sa San Lazaro. Ang kanyang masalita ay napakakumbinsi, napakalohikal. Kung ako ang nasa posisyon ni na Paolo at Lina, marahil ay maniniwala rin ako sa kanya. Ngunit alam ko ang nakita ko, alam ko ang naramdaman kong takot, at alam kong hindi, ito gawa-gawa lang ang aking isipan. Pagkatapos, ang tingin ni Tio Ramon ay napunta kay Kiko, na tahimik na nakatayo sa aking likuran, nanginginig sa takot. Biglang nagbago ang anyo ng aking tiyuhin. Ang kanyang pagiging kalmado ay nawala. Napalitan ng isang malamig at nakakatakot na galit. At ikaw! Sigaw niya! Sabay sugot at malakas na hinawakan ang braso ni Kiko. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang alis ng bahay sa gabi? Ano na namang nga kasinungalingan at kwentong kutsero ang ibinulong mo sa pinsan mo? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nakakaganito. Aray! Tiyo, hindi po. Daing ni Kiko, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawa. Tiyo, bitiwan, niyo siya. Sigaw ko. Sinusubukang pumagit na wala siyang kasalanan. Siya ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako. Ngunit hindi siya nakinig. Disiplina ang kailangan ng batang ito, sabi niya. Habang hinihila si Kiko palabas ng silid, masyado nang lumalaki ang ulo, puno nga pamahiin at kalokohan. Isinara niya ang pinto ng malakas at narinig na lang namin ang papalayong iyak ni Kiko. Si Isabel ay nanatiling nakatayo sa may pintuan, walang anumang reaksyon sa kanyang mukha. Tila nanonot lang siyang isang palabas. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakakilabot pa kaysa sa galit ni Tio Ramon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aming silid. Sina Paolo at Lina ay nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno na ngayon ng pagkadismaya. Kita mo na Marco, sabi ni Lina, isang batang pasaway lang pala na mahilig gumawa ng kwento. At ikaw naman, naniwala agad, bumaksak ang aking mabalikat. Natalo na ako. Halika na Marco. Bumalik ka na sa kwarto mo matulog, sabi ni Paolo. Ang kanyang boses ay malumanay na. Pagod ka lang. Mag-usap tayo ulit bukas kapag mas malinaw na ang isip mo. Iniwan nila akong mag-isa sa pasilyo. Pakiramdam ko, ako na ang pinakabali na tao sa buong mundo. Ang mataong pinakakatiwalaan ko ay inisip na nawawala na ako sa sarili. Ang tanging taong naniwala at tumulong sa akin ay pinarusahan dahil sa akin at ang mga halimaw. Ang mga halimaw ay nakpapanggap na pamilya, nakalala, nakdidisiplina. Bumalik ako sa aking silid, nilok ang pinto, at sumandal dito. Pakiramdam ko, ang buong bahay ay humihinga, at ang bawat pahinga nito ay bumubulong ng isang katotohanang ako lang ang nakakalam. At ang katotohanang iyon ang unti-unting sumisira sa aking katinuan. Ang sumunod na gabi ay mas masahol pa. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na nakdulot ng kapayapaan. Sa halip, ito ay naging isang kumot na nagpapabigat sa aking paghinga. Sa aking pagtulog, hindi na ako dinalawang simpleng takot.
Dinalo ako ng mismong hari ng takot. Sa aking panaginip, hindi na ako nasa gubat. Nasa isang malawak at madilim na bulwagan ako. Ang mga dingding ay gawa sa mabatong hindi nasisikatan ng araw, at sa gitna nito ay isang trono na inukit mula sa mga naglalakihang buto at itim na kahoy. Nakopo dito ang isang nilalang na hindi kayang ilarawan ng simpleng magasalita. Ang kanyang katawan ay kasinlaki nga Tioramon pero mas maskulado. Ang kanyang balat ay puno nga tattoo na tila gumagalaw at kumikinang na parang mabaga. At sa kanyang ulo, mayroon siyang 4 na makakapal at nakakurbang sungay. Ang kanyang mata ay 2 nagliliyap na apoy. At nang tumingin siya sa akin, naramdaman ko ang aking kaluluwa na tila dinudurok. Hindi niya ako hinawakan. Ngunit naramdaman ko ang isang hindi nakikitang puwersa na unti-unting sumasakal sa akin. Pinipiga ang hangin mula sa aking mabaga. Bumalik ka na sa wakas, prinsipe ang aking dugo. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan, isang tunog na parang nga batong nakikiskisan. Ang dugong buha ang kadiliman ay nananalaytay sa iyong maugat. Ang pamana mo ay naghihintay. Tanggapin mo na ang iyong tunay na lakas. Nagising akong sumisigaw. Ang aking makamay ay nasa aking lik. Pilit na tinatanggal ang sakal na wala naman dun. Bumukas ang pinto ng aking silid at pumasok sina Paulo at Lina. Ang kanilang mamuka ay puno ng pag-alala at takot. Marcho, anong nangyari? Sigaw ni Lina. Binabangungot ka na naman. Nakaturo ako sa isang sulok ng madilim na silid. Ang aking hininga ay putol-putol. Yung hari. May 4 siyang sungay. Sinasakal niya ako, ngunit wala silang nakita kundi ang aninongang isang lumang silya. Nakatinginan sila, at sa kanilang nga mata, nakita ko ang hatol. Hindi na ito simpleng pagdududa. Para sa kanila, tuluyan na akong nawawala sa aking katinuan. Marco, wala namang tao diyan. Sabi ni Paulo, ang kanyang boses ay malumanay na parang kinakausap ang isang pasyente. Night terror lang yan. Masyado kang stress. Kailangan mo lang talagang magpahinga. Hinayaan ko na lang silang alalayan ako pabalik sa kama, ngunit hindi na ako muling nakatulog. Kinabukasan, alam kong wala na akong ibang malalapitan. Hinanap ko si Kiko. Nakita ko siya sa likod bahay, tahimik na nagwawalis ng gatuyong dahon. Sa kanyang braso, nakita ko ang isang maitim na pasa, isang paalala ng nangyari noong nakaraang gabi. Kiko, tawag ko. Lumingon siya, at sa una ay may takot sa kanyang mamata. Pasensya na sa nangyari. Dahil sa akin naparusahan ka. Umiling lang siya. Ayos lang po. Sanay na po ako. Kiko, kailangan kong tulong mo. Sabi ko, ang aking boses ay punong desperasyon. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking panaginip, ang tungkol sa haring may 4 na sungay at ang masinabi nito tungkol sa aking dugo at pamana. Biglang natigilan si Kiko. Tila may naalala. Lihim na silit, bulong niya. May mga kwento po sa akin si Lola Elena tungkol sa isang lihim na silid dito sa bahay. Dun daw po niya itinatago ang mga pinaka-importante niyang gamit, magamit na panlaban sa mga anino. Nagkaroon akong pag-asa. Saan natin mahanap yon? Hindi ko po alam. Sagot niya. Pero kailangan nating hanapin. Baka naroon ang sagot. Baka naroon ang panangga. Nakplano kami. Hintayin naming umalis si Tioramon para magpakain ng kanyang mamanok na panabong at si Isabel naman ay karaniwang nasa hardin sa mga oras na iyon. Nang dumating ang pagkakataon, nagsimula kaming mahanap. Ang bawat hakbang ay maingat, ang bawat pahinga ay kinokontrol. Una naming pinuntahan ang lumang silid-aklatan. Amoy luma at alikabok ang hangin. Kinapa namin ang bawat pader, itinulak ang bawat libro sa estante. Umaasang may isang sikretong mekanismo, ngunit wala kaming nakita. Sunod naming pinuntahan ang lumang silid ni Lola Elena. Ang lahat ng gamit niya ay naroon pa rin. Nababalutan ng puting kumot. Ang hangin dito ay mabigat sa kalungkutan. Hinanap namin sa ilalim ng kama, sa likod ng malaking aparador, sa loob ng bowl. Wala pa rin. Papalabas na kami ng silid nang marinig namin ang mabibigat na yaba ni Tioramon sa hagdanan pabalik na sa loob ng bahay. Mas maaga siya kaysa sa inaasahan namin. Nakatinginan kami ni Kiko. Parehong nanlalaki ang mamata sa takot. Dun, turo ko sa pinakamalapit na pinto. Mabilis kaming pumasok at isinara ang pinto ng walang ingay. Hindi namin namalayan,
Nasa loop na pala kaming silid ni Isabel. Naktago kami sa loop ng kanyang malaking aparador, sumiksik sa likod ng kanyang mga damit. Rinig namin ang pagdaan ni Tio Ramon sa pasilyo. Nang maramdaman naming ligtas na, dahan-dahan kaming lumabas. Ang silid ni Isabel ay napakalinis at napakaorganisado, taliwas sa buong kabahayan. Ngunit may isang bagay na mali. Sa kanyang mesa, nakapatong ang isang malaki at makapal na libro na nababalutan ng itim na katat. Lumapit kami. Ang libro ay puno ng mga nakasulat sa isang lengguaheng hindi ko maintindihan at mangguhit ng iba't ibang uri ng manilalang. At doon, sa isang pahina, nakita ko ang isang detalyadong guhit ng halimaw na humabol sa akin. Sa ilalim nito ay may nakasulat na salita, Harimondon. Sa kabilang pahina, may guhit ng isang nilalang na kayang magpalit-palit ng anyo at ito ay may titulong magbabayok. Sa tabi ng libro, may mga garapon na naglalaman ng matuyong halaman, mga pinatuyong butiki, at kung ano-anong pulbos na may kakaibang amoy. Si Isabel, sangkot siya dito. Pinag-aralan niya kami. Biglang bumukas ang pinto. Si Isabel. Hindi na kami nakapagtago. Natigilan siya sa pintuan. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilit na parang isang ibon na nakarinig ng kakaibang tunog. May amoy ng takot dito, sabi niya sa isang mahinang boses na nakpatayo sa lahat ng balahibo ko. Pagkatapos, ay tumingin siya sa amin. Marco? Kiko? Magsasalita na sana ako, gagawang kahit anong palusot. Ngunit bigla, sa isang saglit, nangyari ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang kanyang mga mata. Ang itim sa gitna ng kanyang mga mata ay biglang kumalat. Kinain ang kulay ng kanyang iris. Hanggang sa ang kanyang mga mata ay naging dalawang solidong bilok ng kadiliman. Isang tingin na walang buhay, walang emosyon, malalim at sinauna. Isang tingin na hindi para sa isang tao. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito. Nawala rin ito. Kumurap siya at ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. At pagkatapos, ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat na sinundan ng galit. Anong ginagawa niyo sa kwarto ko? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay punong pakukunwari. Wala kayong karapatang pumasok dito. Lumabas kayo. Lumabas kayo. Nagmamadali kaming lumabas ng kanyang silid. Ang aking puso ay dumadagundong. Sinalubong kami ni na Paulo at Lina sa pasilyo na naalarma sa sigaw ni Isabel. Ngunit bago pa kami makapagpaliwanag, lumabas si Isabel. Ang kanyang nga mata ay namumula na parang umiyak. Inaway niya ako, sumbong niya. Pumasok sila sa kwarto ko nang walang paalam. Tumingin sa akin sina Paulo at Lina. Ang kanilang nga mukha ay punong pakadismaya. Ngunit wala na akong pakialam sa isipin nila. Dahil sa saglit na iyon, nakita ko na ang katotohanan. Si Isabel ay hindi lang kasapwat. Isa siya sa kanila. Ang insidente sa silid ni Isabel ay nagiwan sa akin na isang malinaw na katotohanan. Wala na akong mapagkakatiwalaan. Ang bawat ngiti, bawat kilos, bawat salita sa bahay na ito ay isang kasinunggalingan. Tanging si Kiko na lang ang natitira kong kakampi sa gitnang isang lugar na unti-anting lumalamon sa aking katinuan. Naktago kami sa isang lumang kamalik sa likod ng bahay. Ang amoyng dayami at alikabok ay mas panatak pa kaysa sa amoyng lumang kahoy salop. Nakita ko, Kiko, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig pa rin. Ang mamata niya, naging itim lahat. Isa siya sa kanila. Tumango si Kiko, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Matagal ko na pong nararamdaman. Kuya Marco, iba na siya simula nung nawala si Lola Elena. Ang takot sa aking dibdib ay unti-unting nahaluan ng galit. Isang galit na nagbigay sa akin ng determinasyon. Yung lihim na silit, Kiko. Kailangan nating mahanap yon. Iyon na lang ang natitira nating pag-asa. Naghintay kami ng tamang pagkakataon. Nang makita naming abala si Tio Ramon sa pag-asikaso ng kanyang nga manok na panabong at si Isabel ay nasa hardin, nakmadali kaming bumalik sa loop. Dumiretso kami sa silid aklatan. Sa pagkakataong ito, mas may fokus na kami. Hinanap namin ang anumang bagay na kakaiba. May tula po na laging sinasabi si Lola nun, bulong ni Kiko, tungkol sa isang mga ngasong nakatingin sa buwan, na nakbabantay sa pintuan. Ang mga mata namin ay sabay na napatingin sa isang malaki at kupas ng tapiserya na nakasabit sa pader. Nakaguhit,
Dito ang isang eksena ng pangangaso sa gubat. Asa gitna nito ay isang mangangaso na nakatinggala sa buwan. Lumapit kami at dahan-dahang hinawi ang mabigat na tela. At naroon nga, isang maliit na pinto na gawa sa maitim na kahoy, mas maitim pa kaysa sa madingding. Mayroon itong isang makaluma at kinakalawang na kandado, ngunit wala itong butas para sa susi. Paano natin bubuksan to? Tanong ko. Sinubukan kong hilahin, pero hindi ito natinak. Kumuha akong isang bakal na panungkit ng sulat mula sa mesa at sinubukang sirain ang kandado. Ang tunog ng pakaskas ng bakal sa metal ay napakalakas sa katahimikan ng silid aklatan. Bawat tunog ay nagpapakaba sa akin, naghihintay na may biglang pumasok. Si Kiko ay nakabantay sa may pintuan. Ang kanyang ulo ay palingalinga. Ano sa tingin ninyo ang inyong ginagawa? Isang boses ang bumasak sa katahimikan. Malamig, walang emosyon. Hindi na ito ang masayahing boses ng aking tiyuhin. Nanigas kami sa aming kinatatayuan. Dahan-dahan, kaming lumingon. Si Tio Ramon. Nakatayo siya sa may pintuan ng silid aklatan, hinaharangan ang aming nag-isang daan palabas. Ang kanyang anino ay humaba at bumalot sa aming dalawa. Ang kanyang mamata ay madilim at walang anumang kabaitan. Naghahanap ba kayo ng isang bagay? Tanong niya. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Humakbang siya pasulong. At doon nagsimula ang bangungot. Isang kakaibang tunog ang pakabaling ang buto ang aming narinig. Napatingin siya sa kanyang ngapa. Ang kanyang nga sinelas ay biglang napunit habang ang kanyang ngapa ay namamaga at nagbabagong ang hugis. Ang kanyang magadaliri sa paa ay nagdikit-dikit. Ang kanyang magkuko ay kumapal at nanilaw. Hanggang sa ito'y naging dalawang matitigas na kukong baboy. Tiyo, anong? Hindi ko matapos ang aking sasabihin. Napuno ngang purong takot ang aking lalamunan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang makbago. Ang kanyang nga balikat ay lalong lumapat. Pinupunit ang tela ng kanyang damit. Isang makapal at itim na balahibo ang mabilis na tumubo sa kanyang nga braso at lik. Matagal ko na rin gustong ipakita sa iyo ito, pamangkin, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na boses ng tao. Malalim ito, magaspang, at may halong ungol ng isang hayop. Hinawakan niya ang kanyang mukha, at sa harap ngang aming nga mata, ang kanyang ilong ay humaba at naging isang nguso. Ang kanyang nga ngipin ay humaba at naging matutulis na pangil na umusli mula sa kanyang nga labi. Siya na iyon, ang halimaw sa gubat, ang harimondon. Tumawa siya, isang malakas at nakakilabot na halakak na nakpayanig sa buong silid. Nagustuhan mo ba ang munting pagsubok na ibinigay ko sayo sa gubat? Kailangan kong malaman kung ang dugo ngang iyong ama ay tunay ngang nananalaytay sayo. Ang dugo ng isang mandirigma. Sa isang iglap sumugot siya. Itinulak ko si Kiko sa likuran ko. Takbo! Sigaw ko. Ngunit huli na. Sa isang mabilis na kilos, hinampas niya si Kiko gamit ang likot ng kanyang malaking palat. Tumasik ang malit na katawan ni Kiko na parang isang manika, bumaksak sa isang estante ng libro at nawalan ng malay. Kiko! Sigaw ko. Ngunit ang atensyon ng halimaw ay nasa akin na. Kinuha ko ang pinakamalapit na bagay na mahahawakan ko, isang mabigat na upuang kahoy, at buong lakas kong inihampas sa kanya. Tumama ito sa kanyang dibdib, ngunit ang upuan ang nabasak at naging pira-piraso. Hindi man lang siya natinak. Dinakma niya ako sa lik gamit ang isang kamay at itinaas mula sa sahig na parang wala akong bigat. Nagpumiglas ako, sinipa ang kanyang dibdib, sinuntok ang kanyang braso, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay parang bakal. Ang kanyang hininga ay napakabaho, amoy dugo at nabubulok na laman. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa pagiging tao, Marco, ungol niya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Hindi mo pa naiintindihan. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Ang sakit, ang takot. Kailangan iyan para magising ang natutulog na kapangyarihan sa loob mo. Nahihirapan na akong huminga. Ang aking paningin ay nagsisimula ng manlabo. Ang kanyang nga pulang mata ay tila hinihigop ang lahat ng natitira kong lakas. Bitiwan mo ako. Bitiwan ka? Tumawa na naman siya. Hindi pa, pamangkin. Hindi pa tapos ang pagsubok. Ito pa lang ang simula. Kailangan mong maramdaman ang bingit ng kamatayan para lumabas ang iyong tunay na anyo.
Mas lalo pa niyang hinikpitan ang kanyang pagkakahawak. Ang aking baga ay sumisigaw na sa kakulangan ng hangin. Ang kadiliman ay unti-unti nang gumagapang sa gilid ng aking paningin. Natalo na ako. Ang lakas ng isang tao ay walang laban sa isang halimaw. At habang tinititigan ko ang nagbabagang mamata ng aking tiyuhin, ang halimaw na dapat ay pamilya ko, alam kong ito na ang magiging katapusan ko. Ang kadiliman sa gilid ng aking paningin ay unti-unti nang kumakain sa lahat ng liwanag. Ang tunok sa silit-aklatan ay humihina, nagiging isang malayong ugong na lang. Ang nag-apoy na sakit sa aking dibdib at lik ay napapalitan ng isang kakaibang pamamanhid. Malapit na, ito na ang katapusan. Sa gitna ngang pagtanggap ko sa kamatayan, isang tinik ang pumunit sa nagharing kadiliman. Ramon, bitiwan mo siya. Ang boses ay pamilyar, puno ng autoridad at lamig. Paglingon ng halimaw na may hawak sa akin, nakita ko si Isabel, nakatayo sa may pintuan, ngunit hindi na ito ang Isabel na nakilala ko. Wala na ang pakukunwaring hiya o ang malamig na pagwawalang bahala. Ang babaeng nakatayo ngayon ay punong kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nakatitik hindi sa akin, kundi sa halimaw na pumapatay sa akin. Umungaw si Tio Ramon, isang tunong pakairita, ngunit hindi niya binitawan ang pagkakasakal sa akin. Huwag kang makialam dito. Isabel, sagot ng Harimondon, isang tulak na lang at magigising na ang natutulog. Nadugo sa kanya. Hindi iyan ang tamang paraan. Hangal. Sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay matalas na parang isang patalim. Masisira mo ang sisidlan kung ipipilit mo. May proseso ang lahat ng bagay. May ritual. Hindi ito pinadadaan sa walang habas na lakas. Ang kanilang pagtatalo ay nagbigay sa akin ng kaunting hangin, sapat para manatiling may malay. Nag-away sila. Ang kanilang pagkakasundo ay hindi pala perpekto. Wala akong panahon para sa iyong maritual. Ungol ni Ramon. Ang kailangan niya ay maramdaman ang tunay na lakas, ang tunay na sakit. At sinasabi ko sa iyo, bitiwan mo siya. Maring sabi ni Isabel, kung hindi, ako na mismo ang pipilit sa iyo. Tumawa ang Harimondon, isang nakakatakot na tunok. At ano ang magagawang isang tulad mo sa akin? Bilang sagot, isang nakakakilabot na pagbabago ang nagsimulang mangyari kay Isabel. Hindi ito marahas o puno ng karumal-dumal na pagbabago tulad ng kay Tio Ramon. Mas malala pa, mas nakakabali. Ang kanyang mukha ay biglang naging malabo na parang isang imahe sa ilalim ng tubig. Ang kanyang ngabuto sa mukha ay tila lumambot. Ang kanyang balat ay kumulubot at umunat na parang luwat na minamasahe ang isang hindi nakikitang kamay. Sa isang saglit, ang kanyang mukha ay naging isang blangkong kanvas walang mata, walang ilong, walang bibig, isang makinis at nakakapangilabot na anyo, at mula sa blangkong mukha na iyon, dahan-dahang may umusbong na mga bagong detalye. Makulubot sa paligid ng mga mata, isang maliit na nuna sa gilid ng labi, isang mapagmahal na ngiti, at nga matang puno ang kabaitan at paunawa. Mga mata na kilalang-kilala ko, ang mamata ng aking lola. Dahil sa pagkabigla, lumuwag ang pagkakahawak sa akin ng Harimondon. Bumaksak ako sa sahig, umuubo at desperadong humihinga ng hangin. Ngunit ang sakit sa aking katawan ay binalewala ng aking isipan. Ang lahat ng aking atensyon ay nakatuon sa nilalang na nasa harapan ko. Ang buong anyo niya ay nakbago na. Ang kanyang tindig ay naging katulad ng sa isang matanda. Bahagyang hukot, ang kanyang damit ay tila nakibang ang kulay at estilo. Nakatayo sa harapan ko ngayon, hindi si Isabel, kundi si Lola Elena. Lola? Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig, isang pabulong na tanong na punong pakalito at hindi may paliwanag na pakasa. Sa sahig, malapit sa estante ng mga libro, narinig ko ang isang mahinang ungol. Gumalaw si Kiko. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mamata. At nang makita niya ang nilalang na nakatayo sa gitna ng silid, isang sigaw na puno ng purong takot ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi! Hindi siya si Lola Elena! Isa siyang magbabayog. Huwag kang maniniwala sa kanya, Kuya Marco. Huwag kang titingin sa kanyang nga mata, ngunit huli na ang lahat. Tumingin sa akin ang nilalang na may mukhang aking lola, at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Ang kanyang boses. Ang kanyang boses ay eksaktong katulad ngang sa aking lola. Puno ng lambing at pagmamahal. Marco, apo ko? Sabi niya.
At ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa aking puso. Patawarin mo na ang iyong Tio Ramon. Masyado lamang siyang nasasabik sa iyong muling pakbabalik. Huwag kang matakot. Nandito kami para tulungan ka. Lumakat siya palapit sa akin at iniabot ang kanyang kamay. Ang aking isipan ay nagkagulo. Ang lahat ng masasayang alaala ko kasama ang aking lola ang kanyang makwento, ang kanyang maluto, ang kanyang mayakap ay biglang bumalot sa akin. Ngunit sa likod ng gaalalang iyon, nakikita ko ang blangkong mukha ni Isabel at naririnig ko ang sigaw ni Kiko. Ang aking puso ay nagsasabing lumapit, ngunit ang aking isipan ay sumisigaw na tumakbo. Ang pakalitong ito ang tuluyang nakparalisa sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapag-isip. Ang aking buong pagkatao ay nagtatalo. At sa sandaling iyon ang aking kahinaan, doon sila kumilos. Habang ako ay nakatitik sa mapanlinlang na mukha ang aking lola, ang harimondon ay muling kumilos. Mabilis niya akong dinakma at sa pagkakataong ito, wala na akong lakas para lumaban. Si Kiko ay sinunggaban din ng magbabayok. Tinakpan ang kanyang bibig para pigilan ang kanyang ngasigaw. Hinila nila kami palabas ng silid-aklatan. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitik sa mukha ni Lola Elena na ngayon ay nakangiti na sa akin, isang giting puno na tagumpay. Ang huli kong narinig bago nila kami kinalatkat papunta sa isang madilim na bahagi ng bahay ay ang kanyang malambing na bulong. Huwag ka nang mag-alala, Apo. Malapit ka nang umuwi. Uwi ka na sa iyong tunay na pamilya. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang huling sinak ng pag-asa, ang huling matibay, na alaala na aking pinanghahawakan ay ginamit laban sa akin. Ang pagtataksil ay kumpleto na. At alam kong wala na akong kawala. Nagising ako sa lamig at amoy ng lupa. Ang aking ulo ay kumikirot at ang aking katawan ay puno nga mapasa. Idinilat ko ang aking nga mata sa isang halos kumpletong kadiliman. Nang masanay ang aking paningin, naanina ko ang ngapado na gawa sa magaspang na bato, basang-basa sa hamok. Nasa isang silong ako. Isang kulungan. Kiko, tawag ko sa mahinang boses. Narinig ko ang isang mahinang pag-ubo mula sa isang sulok. Gumapang ako palapit at nakita ko si Kiko, nakayupyop sa sahig. Ang kanyang muka ay may magalos. Ayos ka lang? Tanong ko. Tumango lang siya. Ngunit sa kanyang nga mata ay nakita ko ang parehong takot at kawalan ng pag-asa na nararamdaman ko. Ang nga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang pagbabagong? Anyo ni Tio Ramon ang nakakakilabot na pagpapalit ng mukha ni Isabel? Ang kanilang pagkakahuli sa amin. At bigla, isang mas matinding takot ang humaplos sa aking puso. Sina Paulo at Lina? Sabi ko, ang aking boses ay nakmamadali. Kiko, nasaan sila? Bago pa siya makasagot, isang malakas na kalansing ang aming narinig. Ang mabigat na pintong bakang silong ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay sumilaw sa aming mga mata at sa gitna nito ay nakatayo ang dalawang anino. Si Tio Ramon, balik na sa kanyang anyong tao ngunit ang kanyang tindig ay mas mapanganib pa. At sa tabi niya, ang magbabayok, nasuot pa rin ang mukha at anyo ngang aking Lola Elena. Ang makita ang mapamahal na mukha ng aking lola na nakatingin sa akin ng may malamig na kalkulasyon ay isang panibagong uringang pagpapahirap. Nasaan ang magkaibigan ko? Sigaw ko. Sinusubukang bumangon. Anong ginawa ninyo sa kanila? Ngumiti ang nilalang na may mukha ng aking lola. Huwag kang mag-alala po. Inaasikaso namin sila ng mabuti. Ligtas na ligtas sila. Sa katunayan, narito na sila para dalawin ka. Umabang siya pa atras at itinula ni Tio Ramon papasok sa silong ang dalawang tao. Sina Paolo at Lina. Ngunit hindi na sila ang mga kaibigang kilala ko. Ang kanilang makilos ay matigas at hindi natural na parang mapapet na hinihilangang hindi nakikitang tali. Ang kanilang mga mata ay nakadilat ngunit wala itong laman. Blanco. Tila mabintanang salamin na walang sinumang nakatira sa loob. Paolo! Lina! Sigaw ko at tumakbo ako palapit sa kanila. Hinawakan ko ang balikat ni Paolo. Niyugyo siya ng malakas. Paolo, ako to, si Marco. Gumising ka. Ngunit hindi siya kumurap. Hindi siya gumalaw. Tumingin ako sa kanyang mamata at ang nakita ko lang ay ang sarili kong refleksyon sa isang blangkong kadiliman. Ganun din si Lina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon.
Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Para silang mabuhay na estatwa, masisidlan na walang kaluluwa. Anong ginawa ninyo sa kanila? Mahalimaw. Sigaw ko, lumingon sa dalawang aswang. Ang aking ngaluha ay nagsisimula ng bumaksak. Tumawa si Tio Ramon. Isang simpleng pak-akit lamang. Ang kanilang mahihinang isipan ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan ng aming lahi. Ngunit huwag kang mag-alala. Marco, ito rin ang naghihintay sa'yo. Sa mas malaki at mas maluwalhating paraan. Dito na sila nagsimulang makwento. Dito na nila inilatak ang lahat ng baraha habang ako ay nakaluhod sa sahig sa pagitan ng aking dalawang kaibigan na parang mabangkay. Ang amo mo, simulan ni Tio Ramon, ang kanyang boses ay puno inggit at paganga. Siya ang pinakamalakas sa amin. Isang purong dugo. Ang haringang gahanagop. Ang kanyang kapangyarihan ay halos walang kapantay. At ikaw, Marco, ikaw na kanyang nag-iisang anak. Ikaw ang kanyang tagapakmana. Nagpatuloy ang magbabayok. Gamit ang malambing na boses ni Lola Elena. Ngunit ang iyong ina. Umibig siya sa isang mahinang mundo. Pinili niya ang buhaing mataw. Sa kanyang kahinaan, itinakas kaniya mula sa iyong tunay na tahanan. Itinago kaniya mula sa iyong kadakilaan, mula sa iyong tunay na pamilya. Kasinungalingan, sigaw ko. Ginawa niya yon para protektahan ako sa matulad ninyo. Proteksyon? Halaha ni Tio Ramon. Hindi. Iho. Pagkakait. Ipinakait niya sa iyo ang iyong karapatan na maging isang hari. Ngunit malapit nang may tama ang lahat ng pagkakamaling iyon. Ipinaliwanag nila ang lahat, ang aking kaarawan, na ilang araw na lang ang layo ay hindi isang ordinaryong araw. Ito ang panahon kung kailan ang aking kapangyarihan na minanako sa aking ama ay nasasukdulan. Isang ritual ang kailangan para tuluyang buksan ang maugat ng aking pagkahanagop. Para ako ay maging isang ganap na aswang, isang bagong hari na mas malakas pa kaysa sa aking ama, at sa iyong paupo sa trono. Sabi ni Tio Ramon, ang kanyang mata ay nagliliyap sa kasakiman. Kami ang iyong magiging kanang kamay, ang iyong matagapayo. Sa ilalim ng iyong pamumuno, ang ating lahi ay muling babangon. Palalawakin natin ang ating kaharian, ang mataw. Sila ay magiging ating mga alipin at pagkain, at lahat ay luluhot sa harap ng bagong hari. Sa gitna nga aking pihati at takot, isang apoy ng paksuwe ang nakaalap sa aking dibdib. Hindi ako katulad ninyo. Isinumpa ko sa kanila. At hindi ako magiging katulad ninyo. Ang mga magulang ko, inilayo nila ako sa inyo dahil alam nila nga halimaw kayo, mga sakim sa kapangyarihan. Muli kong tiningnan ang mablangkong mukha ni na Paolo at Lina. Ang katotohanan ng hindi ko na sila muling makakausap o makakasama ay tila isang malaking bato na dumagan sa aking puso. Ang lakas na nararamdaman ko kanina ay biglang naglaho. Bumaksak ako sa sahig. Ang aking balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Tinalikuran na kami ng dalawang aswang. Iniwan nila sina Paolo at Lina na nakatayo sa gitnang silong. Dalawang tahimik at nakakatakot na paalalang aking kabiguan. Isinara nila ang pintong bakal. At ang malakas na kalabog nito ay ang huling tunok na aking narinig bago kami muling nilamon ng kumpletong kadiliman at kawalan ng pag-asa. Ilang oras ang lumipas sa loob ng madilim na silong. O baka ilang araw. Mahirap nang sabihin. Ang tanging kasama ko sa kadiliman ay ang mabagal at walang emosyong. Pahinga nga aking dalawang kaibigan at ang tahimik na pagikbini. Kiko mula sa sulok. Binalot akong isang kumot ng kawalan ng pag-asa. Dinala ko sila dito. Kasalanan ko kung bakit sila nakaganito. Ang bigat ng katotohanan iyon, kasama pang ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao, ay halos dumurok sa akin. Handa na akong sumuko. Handa na akong tanggapin ang anumang kasasapitan. Ngunit sa gitna ng aking pinakamadilim na sandali, isang maliit na kaluskos ang aking narinig, hindi mula sa pintuan, kundi mula sa pader. Isang bato ang dahan-dahang gumalaw. At mula sa maliit na butas na nalikha nito, isang kamay ang pumasok. May dalang isang basong tubig at isang pirasong tinapay. Pagkatapos ay ang ulo ni Kiko. Paano? May isang lumapong daanan ng tubig dito. Bulong niya. Nakalimutan na yata nila. Hindi po ako nahuli kanina. Naktago lang po ako.
Ang simpleng pag-aalalang iyon ang tubig at tinapay ay tila isang maliit na kandila na biglang sinindihan sa gitna ng aking kadiliman. Uminom ako, at sa bawat lagok, tila bumabalik ang lakas hindi lang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking kalooban. Hindi pa huli ang lahat, Kuya Marco, bulong ni Kiko, ang kanyang mata ay may kakaibang determinasyon. Hindi lang po ako isang ulila na kinupkop ni Lola Elena. Isa po akong gabay. Itinuro niya sa akin ang mga lihim ng lugar na ito para sa araw na babalik ka, para protektahan ka. Gabay? Tanong ko, paano mo ako mapoprotektahan laban sa kanila? Nakita mo ang lakas nila. Dahil mayroon po tayong isang bagay na wala sila, isang bagay na kinakatakutan nila, sabi niya. Ang mutya nga araw at buwan. Ito po ang pinakmumulan ng aking lakas bilang gabay at ang pananggalang na iniwan ni Lola Elena. Ninakaw po ito sa akin ni na Tio Ramon nung una akong dumating dito dahil alam nilang para sa iyo ito. Isang buwa? Higit pa po sa isang buwa. Ang mutya ay pumipili ng kanyang hahawak. Tinatanggihan nito ang sinumang may pusong puro kadiliman kaya hindi ito magamit ni na Tio Ramon. Ngunit hindi rin nila ito masira. Itinatago nila ito sa lihim na silid kung saan alam nilang ligtas ito. Biglang nakaroon ng saysay ang lahat. Ang lihim na silid. Iyon ang susi. Kukunin natin yon. Sabi ko, ang aking boses ay mayroon ng bagong tibay. Pero paano? Nakakulong tayo dito. Dito inilahat ni Kiko ang isang desperadong plano. Isang plano na halos impossible. Ngunit ito na lang ang natitira sa amin. Ako po ang bahala sa kanila, sabi ni Kiko. Gagawa po ako ngay sa kabilang bahagi ng bahay. Sa kusina. Ibabaksak ko po ang nakaldero. Aakyatin ko ang bubong. Gagawa ako ang kahit anong ingay para mapapunta sila doon. Sa oras na umalis sila dito, kailangan ninyong sirain ang kandado. Mahina na po at kinakalawang na. At pagkatapos, sa likod pong kamalik sa tabi ng kakawayan may mga tumutubong halaman patuloy niya. Ang tawag po dito ni Lola ay bansilay. Mapuputi po ang madahon nito na may kaunting kulay pilak. Mag-ingat po kayo. Ang dakta nga halamang iyon ay matinding lason sa mga aswang. Biglang umusbong ang isang ideya sa aking isipan. Isang ideya mula sa mga librong nabasa ko at mga pelikulang napanot. Isang sumpit, sabi ko. Maari akong gumawang sumpit mula sa kawayan. Tumango si Kiko. Kumuha po kayo ng matutulis na sanga at ilubog niyo ang madulo sa dakta. Iyon po ang magiging sandatan ninyo. Hindi man nito mapapatay agad ang isang harimondon, pero sapat na ito para pahinain siya, sapat na para mabigyan kayo ng pagkakataon. Ang plano ay nabuo sa dilim, isang sinulit ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Pagkatapos ibigay sa akin ang mahuling tagubilin, muling isinara ni Kiko ang bato at nawala na parang isang anino. Nahintay ako. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tanging naririnig ko lang ay ang paktibok na aking puso at ang walang buhay na pahinga ni na Paolo at Lina. Tumingin ako sa kanila at ang galit at pag-asa ay muling nakalap sa aking dibdib. Gagawin ko ito. Para sa kanila. Maya-maya, isang malakas na kalabo ang yumanik sa buong bahay, nakmula sa itaas. Sinundan itong sunot-sunot na tunong nga nababasak na pinggan at bumabagsak na makasangkapan. Gumagana ang plano ni Kiko. Narinig ko ang mamabibigat na yabak ni na Tio Ramon at Isabel. Papalayo sa aming silong patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Ito na ang pagkakataon ko. Lumapit ako sa pintong bakal at sinuri ang kandado. Tama si Kiko. Luma na ito at kinakalawang. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas. Hinila ko, itinulak ni Yugyok. Ang bakal ay umuungol sa protesta. Ang aking makalamnan ay sumisigaw sa sakit. Ngunit ang imahe ni na Paolo at Lina at ang galit ko sa mga nakanulo sa akin ay nagbigay sa akin ng dagdag na lakas. Sa isang huling, malakas na pagila, narinig ko ang isang malutong na tunong ang pakabali. Gumigay ang kandado. Malaya na ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip. Walang tao. Mabilis ngunit maingat akong kumilos. Lumabas akong bahay at tumiretso sa likod ng kamalik. At naroon nga, tulad ng sinabi ni Kiko, isang kumpol na makawayan at sa tabi nito, ang nahalamang bansilay, ang kanilang madahong maputi ay kumikinang sa ilalim ng sinangang buwan.
Hindi ako nagsayang nga oras. Pumutol ako ng isang payat ngunit matibay na piraso ngang wawayan at nilinis ang loop nito. Kumuha ako ngang ilang matitigas at matutulis na sanga at tinalasan pa ang ngadulo gamit ang isang batong nakita ko. Pagkatapos, lumapit ako sa mahalamang bansilay. Maingat kong binali ang isang sanga. Isang makapal at maputing dakta na parang gatas ang nagsimulang tumulo mula dito. Isa-isa kong inilubok ang dulo ng aking mapana sa lason. Pinapanot itong bumalot sa kahoy. Pagkatapos ng ilang minuto, mayroon na akong isang sumpit at isang dosen ng nakalalasong pana. Hindi ito gaanong karami. Ngunit ito na ang lahat. Ito na ang aking tanging pag-asa. Tumayo ako, hawak ang aking mabagong sandata. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang lumang bahay. Ang bahay na dapat sana ay naging kanlungan, ngunit naging isang pugat ngang nga halimaw. Sa loob nito, naghihintay ang lihim na silid. Sa loob nito, naghihintay ang aking nga kaawe. Sa loob nito, naghihintay ang aking pamana. Hindi na ako ang marko na punong takot. Hindi na ako ang biktima. Sa gabing ito, ako na ang mangangaso. Hawak ang aking sumpit at mga nakalalasong pana. Dahan-dahan akong bumalik sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay mas nakakakilabot pa kaysa kanina. Bawat hagbang ko sa sahi na kahoy ay isang panganib. Bawat anino ay isang posibleng kaawe. Sinundan ko ang mahinang liwanag na nanggagaling sa sala at doon. Nasaksihan ko ang isang eksenang hindi ko malilimutan. Ang sala ay hindi na isang sala. Ito ay naging isang silid para sa isang madilim na ritual. Sa gitna, may isang itim na altar na gawa sa lumang kahoy. Ang sahig ay puno nga kakaibang simbolo na iginuhit gamit ang tila dugo. Ang maitim na kandila ay nagliliyap sa bawat sulok. Ang kanilang usok ay may dalang mabahong amoy. At sa tabing ng altar, nakatayo sina Paulo at Lina. Mga blangkong estatwa, naghihintay na maging alay o saksi. Si Tio Ramon, nasa kanyang anyong harimondon, ay nakatayo sa harap ng altar, bumubulong nga salitang hindi ko maintindihan. Sa tabi niya, si Isabel balik sa kanyang sariling anyo, ang nag-ayos na mga kagamitan sa ritual isang kalis na gawa sa ginto at isang itim na punyal. Itigil ninyo to! Sigaw ko, lumabas mula sa dilim. Napalingon silang dalawa. Ang mga matang harimondon ay nakapoy sa galit, habang si Isabel ay ngumiti lang, isang malamig at mapanuyang ngiti. Ang mga ngaso ay bumalik para maging biktima. Sabi ni Isabel, napakagandang pagkakataon. Isasama ka na namin sa ritual. Hindi ako sumagot. Itinaas ko ang aking sumpit at sa isang mabilis na pahinga, pinakawalan ko ang isang pana. Mabilis ang harimondon, ngunit dahil sa lason ng bansilay, ang pana ay hindi niya basta-basta maaring salagin. Umiwas siya, ngunit ang pana ay dumaplis at tumama sa kanyang balikat. Umunga siya sa sakit, isang tunok na nakpayanig sa buong bahay. Ang lason ay mabilis na kumalat at nakita ko ang balat sa paligid ng sugat na unti-anting nangingitim at nabubulok. Hayop ka! Sigaw ng halimaw at sumugod ito sa akin. Muli akong nakpakawala ng isang pana, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Dinakman niya si Paulo at ginamit na panangga. Ang pana ay tumama sa braso ni Paulo. Walang reaksyon, walang sakit, tumingin lang siya sa kawalan habang ang lason ay nasimulang pumasok sa kanyang sistema. Ganon din ang ginawa ni Isabel kay Lina. Sige Marco, hamon ni Isabel. Subukan mo ulit. Panorin mong mamatay ang mga kaibigan mo. Nang dahil sayo, natigilan ako. Binitawan ko ang aking sumpit. Hindi ko sila kayang saktan. At iyon ang kanilang hinihintay. Sinunggaban ako ang harimondon. Ibinato niya ako sa kabilang dulong silit na parang isang basahan. Bago pa ako makabangon, ang kanyang mabibigat na paa ay nakatapak na sa aking dibdib. Unti-unting dinidiinan, dinudurok ang aking mabuto. Nakikita mo na ba, pamangkin? Ungol niya. Ang kahinaan mo bilang isang tao ang papatay sa'yo. Tanggapin mo na ang iyong tunay na anyo. Habang ako ay nahihirapang huminga, nakita kong papalapit si Isabel, hawak ang itim na punyal. Panahon na para simulan, sabi niya kay Ramon. Itinaas niya ang punyal, handa nang itusok sa aking dibdib. Ito na siguro ang simula ng ritual. Ngunit sa huling sandali,
Nang si Tio Ramon ay nakatingin sa akin nang may pagtatagumpay, isang mabilis na pagbabago ang nangyari. Imbes na sa akin, itutok ang punyal, ibinaling ito ni Isabel at buong lakas na itinara sa tagiliran ng Harimondon sa isang bahagi na hindi nababalutan ng makapal na balahibo. Umungal ang Harimondon, hindi sa sakit, kundi sa pakagulat at pagtataksil. Binitawan niya ako at humarap kay Isabel. "Taksil!" sigaw niya. "Bakit?" Ngumiti si Isabel. Isang ngiting may halong pihati at tagumpay. "Ang plano ay kontrolin ang hari. Ramon, hindi palitan siya ngang isang baliw na uhaw sa dugo na tulad mo." Sa galit ng Harimondon, iwinasiwas niya ang kanyang malaking braso na may matutulis na kuko. Nasangga ito ni Isabel gamit ang kanyang nga braso. Ngunit ang lakas ng halimaw ay hindi mapapantayan. Sa isang iglap, nasa mga kuko ni Ramon ang dibdib ni Isabel. Binitawan niya ito. Bumaksak si Isabel sa sahig. Ang dugo ay mabilis na dumadaloy mula sa kanyang malalim na sugat. Sa gitnang kaguluhan, isang maliit na anino ang mabilis na gumalaw. Si Kiko. Tumakbo siya patungo sa altar. Kinuha ang isang bagay na kumikinang at buong lakas na ibinato sa akin. "Kuya Marco, saluhin mo," siga niya. Nasalo ko ito. Isang itim na bato na kasing laki nga aking kamao. Ngunit sa loob nito ay may isang liwanag na tila nag-apoy. Ang mutya. Sa pahawak ko nito, naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumaloy sa aking buong katawan. Isang kapangyarihan na hindi ko pa naramdaman. Tumingin sa akin ang nag-aagaw hiningang si Isabel. Ang kanyang anyo ay bumabalik na sa dati. Ang puso ng hanagop nasa mutya, bulong niya, habang umuubo ng dugo. "Kung tatanggapin mo, magiging hari ka. Pero kung dudurugin mo, mananatili kang tao." Iyon pala ang huling pagpipilian? Tumingin sa akin ang Harimondon. Ang kanyang mamata ay nagliliyap sa sugat at galit. Ngunit mayroon ding pag-asam. "Nararamdaman mo na ba, Marco? Iyan ang tunay na lakas. Tanggapin mo. Hawakan mo ang mutya at maging hari ka. Durugin mo ako. Ang kapangyarihan ay tumatawag sa akin. Nararamdaman ko ang pagbabago sa aking nga ugat, ang pag-init ng aking dugo. Isang bahagi sa akin ang gustong sumuko, gustong tanggapin ang lakas para wakasan na ang lahat ng ito." Ngunit tumingin ako sa mablangkong mukha ni Paolo at Lina. Naalala ko ang sakripisyo ng aking ina. Naalala ko ang nga huling salita ni Isabel. At doon, ginawa ko ang aking desisyon. Mas gugustuhin ko pang mamatay bilang isang tao, sigaw ko, hindi sa kanya, kundi sa kapangyarihang dumadaloy sa akin, kaysa maging hari nga halimaw na tulad ninyo. Sa halip na durugin ang mutya, ginamit ko ito. Itinutok ko ang lahat ng aking galit, pihati, at pagsuwes sa batong iyon. Nagliwanag ito ng napakatingkat. Kinuha ko ang huli kong pana na may lason at naramdaman kong ang liwanag ng mutya ay pumasok at bumalot ito. Sumugot sa akin ang Harimondon para sa kanyang huling pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas. Sinalubong ko siya at sa sandaling malapit na ang kanyang mukha sa akin, mabilis kong itinutok ang aking sumpit sa kanyang mata, ang tanging bahagi na hindi protektado, at hinipan ko ng buong lakas. Ang panang nababalutan ng lason at kapangyarihan ng mutya ay tumama ng diretso. Umungal ang Harimondon. Isang sigaw na hindi ng galit, kundi ng purong sakit at pagkatalo. Ang liwanag mula sa kanyang mata ay kumalat sa kanyang buong ulo. Ang kanyang katawan ay nanginik ng malakas. At ang kanyang anyong halimaw ay nagsimulang maglaho bago ito bumagsak sa sahig. Walang buhay. Tapos na, ang halimaw ay patay na. At ako, nakatayo sa gitna ng winasak na silid, hawak pa rin ang nakaalap na mutya, kaharap ang aking dalawang kaibigan na hindi pa rin nagbabago. Ang laban ay tapos na, ngunit ang digmaan para sa kanilang manggakaluluwa at sa akin ay hindi pa. Ang katawan ng Harimondon ay nakahandusay sa sahig, isang bundok ng itim na balahibo at nabigong ambisyon. Ang buong bahay ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan, na binasak lamang ng aking mabigat na pahinga. Sa aking palad, ang mutya ay patuloy na tumitibok. Isang mainit at makapangyarihang pulso na tila humihimok sa akin, bumubulong ng pangakong kapangyarihan at kadakilaan. Nararamdaman ko ito. Ang dugong hanagop sa aking maugat ay tumutugon sa tawak nito. Isang bahagi sa akin ang gustong kumapit dito.
Angkinin ang tronong iniwan ng aking ama at maging ang haring itinakda ng aking dugo. Ngunit tumingin ako sa paligid, nakita ko ang walang buhay na katawan ni Isabel. Isang nilalang na naligaw sa pagitan ng pag-ibig at kasakiman. Nakita ko ang dambuhalang bangkay nga aking tiyuhin, isang alipin ng kanyang sariling ambisyon. At higit sa lahat, nakita ko sina Paolo at Lina. Nakatayo pa rin na parang mamanika. Ang kanilang makaluluwa ay bihag pa rin ng madilim na mahikang ito. Ang kapangyarihang ito, ang pamanang ito, hindi ito nakdulot ng kahit ano kundi pakawasak. Tumingin ako sa mutya, ang nakniningning na puso nga aking lahi. Ito ang inyong pamana, bulong ko, hindi para sa sinuman, kundi para sa maanino ng aking mamagulang na alam kong nakamasit. Ngunit ito ang aking desisyon. Sa huling pakakataon, tinipon ko ang lahat ng aking lakas. Ngunit sa pakakataong ito, hindi para lumaban, kundi para makpasiya. Itinaas ko ang mutya sa itaas ng aking ulo at sa isang sigaw na puno ng sakit at paglaya, ibinagsak ko ito ng buong lakas sa itim na altar na bato. Ang mutya ay nabasag. Ngunit hindi ito naging pira-piraso. Sa halip, isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabok mula dito, isang liwanag na puro at dalisay, na tila liwanag ng bukang liwewe. Ang liwanag ay mabilis na gumapang at bumalot sa buong kabahayan. Ang nga madilim na simbolo sa sahig ay naglaho na parang usok. Ang maitim na kandila ay namatay. At ang mabahong amoy nga ritual ay napalitan nga ang amoy nga malinis na hangin. Ang mabigat at mapang-aping pakiramdam sa buong bahay ay biglang nawala. Ang liwanag ay humaplos kina Paolo at Lina. At sa isang iglap, huminga sila ng malalim, na parang mataong unang beses nakahinga matapos malunot. Kumurap-kurap ang kanilang mamata. At dahan-dahan, ang buhay at kamalayan ay bumalik sa kanila. Ang unang nakita nila ay ang kaguluhan sa paligid, ang nga bangkay, ang wasak na altar, at ako nakatayo sa gitnang lahat, duguan at pagod. Marco? Tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pakalito. Anong nangyari? Nasaan tayo? Ang huli kong natatandaan, kumakain tayo ng hapunan. Sabi ni Paolo, hawa ang kanyang ulo. Parang galing ako sa isang napakahabang bangungot. Hindi na ako nagsayang ng oras. Magpapaliwanag ako sa daan. Sabi ko, habang tinutulungan silang tumayo. Ang mahalaga ngayon, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Kinuha naming si Kiko, na nagising na rin at ligtas. Mabilis kaming lumabas ng bahay. Hindi na muling lumingon pa. Sa aming paglabas, isang bagong San Lazaro ang aming nadatnan. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat at ang masinak nito, sa kauna-unahang pagkakataon, ay tumatago sa madahon ng puno, nakbibigay liwanag sa buong baryo. Nakarinig kami ng tahol ng aso sa dikalayuan. May isang bintana sa isang bahay na bumukas. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa lugar na binihak ng kadiliman. Sa aming mahabang biyahe pabalik sa Maynila, ikinuwento ko sa kanila ang lahat, ang bawat detalye, gaano man ito kahirap paniwalaan. Matapos ang lahat ng kanilang nakita at naranasan, kahit pa sa isang estado ng kawalang malay, naniwala sila. Walang pag-alinlangan. Ang aming pakakaibigan ay sinubok sa apoy ng isang bangungot at lumabas kaming mas matatag. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumabalik sa normal ang lahat. Si Kiko ay kasama ko na ngayon. Itinuturing ko ng isang tunay na nakababatang kapatid. Sina Paolo at Lina, sila ang aking pamilya, ang aking naging sandigan, ngunit may isang pagbabago sa akin. Ang nga alaala na matagal nang nakabaon ay unti-unting bumabalik. Mga pira-pirasong alaala ng manakaraang kaarawan, mga nakaraang pagbisita sa San Lazaro na hindi ko matandaan. Naalala ko ngayon na hindi ito ang unang beses. Taon-taon, dinadala ako ng aking ina dun, at taon-taon, may nangyayaring laban. At pagkatapos, buburahin niya ang aking alaala para protektahan ako. Isang paulit-ulit na siklo ang pagsubok at paglimot na sa wakas ay nagwakas na. Tinanggap ko na kung sino ako. Ang dugong ng halimaw ay laging mananalaytay sa aking nga ugat. Ito ay isang pamana na hindi ko matatakasan. Ngunit natutunan ko na hindi ang ating dugo ang nakdidikta kung sino tayo, kundi ang ating magdesisyon. At pinipili kong maging tao. Ngunit minsan, sa hating gabi, lalo na kapag bilok ang buwan, hindi ko maiwasang tumingin sa labas ng bintana at magtanong sa sarili.
Ang kadiliman ba ay tuluyan ng naglaho? O ito ay tahimik lamang na naghihintay? Natutulog hanggang sa susunod na kaarawan.